Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading. Time na sa general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tingnan natin ngayon. Ano na namang kwento ng buhay pag-ibig ang ating mababatid at mga aral at gabay sa ating buhay. Spirit guys, send me messages. Anong love reading ito, mga connections, aral at gabay sa buhay pag-ibig ang nais yung ipabati sa amin. Ito kaya ay tungkol sa kanilang mga magiging bagong pag-ibig or ang kanilang mga past or present na person. Anong love connections ito at mga gabay ninyo. Spirit guides, send me messages. Love connections ito. Mga aral at gabay sa buhay pag-ibig ang nais yung ipabatid sa amin. Page of Cups. Nine of Wands. Nine of Cups. Temperance. Hangman. Seven of Pentacles. Ito lang po yung lumabas. Kuha pa tayo ng bottom of the deck. Queen of Wands. And King of Wands. O, biruin mo nga naman. Si Queen and King of Wands lumabas. Napakaganda ng energy dito ngayon kasi although nandito si Nine of Wands. Nine of Wands kasi is you are trying to parang set boundaries na maaari kasing ganito yung nangyari, no? Dahil sa mga pinagdaanan mo sa iyong past relationships, natuto ka na to set boundaries na hindi ka basta-basta bumibigay, naniniwala, or hindi mo hinahayaan basta na yung taong darating sa buhay mo or nagpaparamdam diyan ay, di ba parang sasaktan ka or yung basta-basta ka na lang di ba matitake, di ba? Ang ibig sabihin ko ay you know how to set your boundaries. Hindi kayo basta bibigay na lang agad, no, sa isang relasyon, tapos bigay todo, lahat-lahat, hanggang sa huli, tapos pag nasaktan ka, sabihin mo na naman na parang binigay ko ang lahat, wala nang natira sa akin. Na ngayon natuto ka na, no, to set your boundaries, yung limitations pagdating sa mga guy, lalo na kapag hindi mo pa naman siya talagang karelasyon. Lalo na kapag nandun pa lang naman kayo sa stage of getting to know each other. Parang hayaan mo na magkaroon ng pagka-mysterious type ka muna. Hayaan mo siya na talagang alamin, kilalanin ka na mabuti at ganun din ikaw sa kanya. Ito yung mga natutunan mo sa iyong past relationships. At hindi ka nagmamadali. Yung hangman dito is you're just having your time, being quiet, or hindi ka naghahanap kasi na kahit sabihin mo naging single ka sa mga from your past relationship, tapos dumating yung mga panahon na talagang single ka, na medyo matagal, hindi ka nagmamadali. No? Kasi nandito rin yung temperance eh. Ibig sabihin, you are being patient pagdating sa love. Hindi ka tulad ng iba na parang porket wala silang karelasyon ngayon, di ba? Para lang masabi na meron silang partner, meron silang boyfriend or girlfriend, or merong, di ba, makakasama, is masyadong nagmamadali sa buhay pagdating sa pag-ibig. Hindi yan minamadali. We have our own timeline. Kahit sabihin mo yung mga kabatch mo, mga kasabayan mo, mga kaibigan mo, lahat sila, may mga kapartner na, may asawa na, may anak na, tas ikaw wala pa, single pa rin. We have our own timeline. Okay, iba ang kwento ng buhay nila sa kwento ng buhay mo. At dahil doon,
merong uusbong dito na pag-ibig. From someone na maaring matagal lang may paghanga sa'yo. At itong taong to, no, parang siguro pwedeng kilala mo na siya before, o kung hindi naman, gagawin niya yung lahat, iba't ibang mga paraan para talagang makuha yung attention mo. Kasi ang nangyari dito, naging maingat ka na. Yun, naging maingat ka na pagdating sa pakikipagrelasyon. Kaya itong taong to na interesado sa'yo, may feelings sa'yo, may paghanga sa'yo, gagawin niyang iba't ibang paraan para magpapansin sa'yo, para makuha niya yung atensyon mo, para mabihag niya ang loob mo, ang puso mo. No, ito yung 7 of Pentacles. At para sa taong to, lalong-lalo na rin para sa'yo, kapag nakilala mo tong taong to, ito na yung wish fulfillment mo. Kasi nga, naging maingat ka, hindi ka nagmadali nang kinilala mo tong taong to at itong taong dito is masyadong masigasig na makuha ang loob mo. No, parang patient din siya eh. Patient din siya sa'yo. Siguro medyo challenge, no, nasa-challenge siya sa'yo. It will be a wish fulfillment din para sa taong to, lalong-lalo na kapag sinagot mo na siya or maging kayo. Maari kasing siya si King of Wands na masasabi nating match para sa'yo. Queen of Wands. So after na makilala nyo ang isa't isa, doon nyo, di ba parang mararamdaman na talagang siya yung taong nais ng puso mo, yung your heart's desire. At siya rin naman sa'yo. Kaya lumabas dito yung King and Queen of Wands because ang mangyayari dyan, your connections will be very passionate. Yung relasyon ninyo, you will have a passionate relationship. Ibig sabihin niya talagang magiging gustong-gusto nyo yung isa't isa at talagang magkaka-vibes kayo. You are in alignment dun sa love, dun sa relationship na yon. Ibig sabihin, align kayo sa mga pangarap nyo sa buhay, mga gusto nyo marating. Kung meron kayong mga bagay na hindi parang magkaiba ng mabilis ninyong nire-realign. Mabilis ninyo napapagkasunduan. So parang soulmate talaga kayo. Kaya ganyan yung iba kasi kapag nagmamadali sila sa pag-ibig, sa pakikipagrelasyon, di ba, parang doon yung dumadating na maling tao yung nagiging kasama mo. At dahil maling tao at hindi kayo aligned sa mga nais ninyo sa buhay, sa mga pangarap ninyo, sa mga nais ninyong gawin, hindi aligned ang inyong heart and mind and soul, doon na nagkakaroon ng problema. Yung mga differences ninyo, mga konting bagay na pinag-aawayan, wala na, hindi na nagkakaunawaan. At yun yung nagiging dahilan din na inyong paghihiwalayan. Pero when you are aligned, the stars are aligned to you, to both of you. Your soul connection is very strong. Talagang magiging match at saka magiging very passionate ang inyong relationship. Tignan natin ang message para sa inyo. Spirit guide, send me message. Angel, send me message about this connection. Yan. Dalawa yung lumabas. Power and intention. Maaring sinasabi dito, power and intention. Yan. Kung ano yung mabuting intention ng person na yun sa'yo, it has a great power to conquer your heart. Ibig sabihin yan, kung mabuti ang intention ng taong to sa'yo, napakalakas ng power for you, for your hearts to be connected. Kasi mabuting intention niya eh. Parang hindi siya dyan para lang
sabihin natin na kunin yung loob mo, tapos afterwards, paglaruan ka lang. Pag mabutang intention, magiging malakas din yung power of love. Meron ditong trust the universe. Ayan. Pagdating naman sa pakikipagrelasyon at sinasabi dito ng temperance, yung being patient, you must trust the universe at hindi kayo dapat magmadali. You must trust the universe. Go on lang kayo with your life. Raise your vibrations for you to become more attractive. And just trust the universe that the right person, that the right one, universe will lead it to you. Maniwala kayo doon. And sa iba naman na hindi na ako naniniwala pa sa love, hindi na ako magmamahal pang ulit, ganyan ganito. Unang-una, kailangan yun yung i-work out ninyo sa sarili ninyo. Yung mindset ninyo, your belief about yourself. Kasi kapag ka ganun, diba, kahit nagdaan ka sa mga past relationships mo, tapos hindi naging maayos, nasaktan ka ng gusto, wala ka ng tiwala sa lahat, you don't believe in love anymore, mga ganun. Yun yung belief mo sa sarili mo that you are not worthy of love. You have to change that. You must believe in yourself that you are a loving person and you are worthy of love, and the right one who will love you unconditionally will come into your life. Yun yung una mong kailangan i-work out, your beliefs. Okay? And when you work out with your beliefs, it will create thoughts and feelings, at yun din yung lalabas sa bibig mo, sa mga salita mo, sa iyong kaisipan, at yung mararamdaman that you are worthy of love, that you are lovable, that you are worth it, that you are the one. Kaya kapag ganyan nandiyan kayo sa panahon that you are heartbroken, feeling mo na parang, bakit mabuti naman ako, maganda naman ako, bakit ganyan ganito. No, ang gawin nyo everyday, self-love affirmations. I am the right one. I am beautiful inside and out. I am worthy of love. Mga ganyan. Makakatulong yan. At maniwala ka sa magic ng universe. Trust the universe. And the right one will lead to you. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.